Ito, pakinggan po ninyo mga kababayan. Itong si Senator Robin Padilla, nagsalita na po mga kababayan sa mga pangungutya sa kanya. Pinagtatawanan siya sa nangyaring impeachment mga kababayan. Kaya ito, pinaliwanag po niya ang kanyang side mga kababayan at binanatan po niya dito ang mga membro ng prosecutor mga kababayan na parang langaw na nakatungtong sa kalabaw mga kababayan. Itong si Dilima at si Ridon. Di ba? Ito, panoorin po ninyo. Bakit po? Kasi pinagtatawanan po ninyo si Robin Padilla kaya ito yung naging sagot niya. At mas malinaw ito, kaya pahiya kayo dito. Kung napanood po ninyo mga kababayan, yung naging impeachment, kung paano nilampaso ni Senator Robin Padilla itong si Luistro, na talagang nanliit mga kababayan, hindi makasagot yes or no lang. Di ba? Makikita nyo talaga na tama si Senator Robin Padilla. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Yun, tama. Paborito kayo ng Yung sir. tumatakas sa kaso. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita. At ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw niyong payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yun? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh. Hindi ko nakikita. Meron naman kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron... kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sa UDC tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? Ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sub judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan inaantay ko nga yung spokesman ng impeachment eh, inaantay ko nga magsalita eh. Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan, sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Ganon? Yung impeachment, si Tungol. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko eh. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Ay, iniisip ko na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo eh. Muntik na. Alam nyo, matagal, tinanong yan eh, ni Pia eh. Sabi ni Senator Pia,
May mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring ganon. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang ano eh. Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam nyo actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niyan, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa ano yan, issue yan ng Supreme Court sa Sipiran na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So, ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan, hindi nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawin ka ng kaso. Yun ang kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan Pero yung ikinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, susunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas, yung meron talagang laman. Ika. Handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na yan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, Parang sila nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, Kasi konstitusyon yan, Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi parang ang dating, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang? Ganon? Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson. 16 talaga Yan mga kababayan. Basta tayo mga kababayan, alam po natin yung mga pangyayari. Nakita po natin na kung paano nilampaso ni Senator Robin Padilla itong si Luis Tro, mga kababayan. Hindi po umobra. Ito si Luis Tro, isang abogado po ito. Tapos si Senator Robin Padilla, wala naman po itong, hindi naman po ito lawyer, mga kababayan. Pero nakita po natin kung paano siya tumayo bilang senator judge, mga kababayan. Talagang hindi po umubra si Luis Tro, mga kababayan. Kaso lang, pinagtatawanan po nila kasi nakita po kasi ng prosecution, mga kababayan, na naipit po si Luis Tro. Kaya pilit nilang gustong ibahin yung kwento, mga kababayan, para pag binalita sa mainstream media, ay nagmumukhang si Senator Robin Padilla ang naging mali, mga kababayan. Pero buti na lang at obserban tayo, nanonood tayo, mga kababayan. Hindi nila tayo kayang lukuhin. Di ba? Kitang-kita kung paano naliit itong si Luis Tro, mga kababayan. Kaya itong si Ridon, si Dilima na parang langaw na nakatungtong sa kalabaw,
Wala, puro banat ang mga ginagawa bago magsimula yung impeachment, meron silang press con. Pagkatapos ng impeachment, meron din silang press con mga kababayan. Binabanatan yung mga senator judge na hindi naman po pwede yan. O, sabi ni Senator Robin, saan ka nakakita ng prosecutor na binabanatan yung mga senator judge? O, dito lang sa gobyerno ng Bindalo. O, di ba? Grabe po talaga itong mga taong itong mga kababayan. Sobrang halata na po ang kanilang mga galawan. Pero kahit anong gawin po nila mga kababayan, hindi po sila nagtagumpay kasi yung paninira nila kay Senator Robin Padilla, pinagtatawanan nila, nabalita sa mainstream media, hindi umubra mga kababayan. Nakita po ninyo yung bagong labas na resulta ng survey kung saan nag-number 1 itong si Senator Robin Padilla bilang vice presidente. O, di ba? Kaya palpak yung mga galawan nila, mga kababayan. Gaya po ng ginagawa nila ni BP Sara na araw-araw nilang sinisiraan. Pero ang nangyari, lalong tumataas ang trust rating mga kababayan. Okay? Kaya ibig sabihin po niyan, hindi po talaga nila kayang lukuhin ang taong bayan. Okay? Nanonood ang taong bayan. Kaya lokohin nyo yung mga sarili ninyo. O, di ba? Kaya salamat po mga lang napakarami sapagkat ang mga tao ngayon ay talagang nag-uobserba na at nanonood mga kababayan sa mga pangyayari dahil po yan sa tayong lahat naman ay biktima sa korupsyon at kitang-kita po natin ang baha mga kababayan. Lagi pong pinaalala po sa atin kapag umuulan, naninakaw ang kaba ng bayan mga kababayan. Okay? Kaya hindi po magtatagumpay ang masamang gobyernong ito mga kababayan. Kaya tiis-tiis muna tayo. Mananagot din yan. Makukulong lahat yan. Silang lahat plunder lahat yan mga kababayan. Kaya yan po ang sabi ni Senator Marcolita mga kababayan. Pero ngayon, tiis-tiis muna. Hayaan po muna natin na lumaki ng lumaki ang kanilang mga kasalanan para pagdating ng panahon, pag nanagot na sila, wala na silang takas mga kababayan. Okay?